So ngayon, dito pa rin tayo, no. Gagawa pa rin tayo ng update at live or latest update dito sa Maya Davao City, sa Maya Doña Luisa Subdivision, Ecoland or Matina, Davao City, kung saan ito nga located ang bahay ni Tatay Digong. Yan sa pinaka corner nito, no. So mamaya puntahan natin yan. Bali, dito tayo magsa-start nang maipakita ko sa inyo yung mga tao dito na nagvi-vigil, no. So 24/7 vigil ho tayo dito ngayon sa labas ng bahay ni Tatay Digong, no. Para kasi kumbaga parang inaantay natin na dumating yung tropa ni General Torre, kasi nga meron silang search warrant para halugubin ang bahay ni Tatay Digong, na kung ano man ang kadahilanan or yung purpose para saan yung search warrant nila, na wala naman silang taong hahanapin na dito kasi nahuli naman na si Tatay Digong, nasa ICC na, no. So si VP Sara, wala namang nagtatago. So parang ibig sabihin meron silang hahalugubugin na hindi natin alam kung ano ang kailangan intention or yung interest nila, yung hahanapin nila sa loob ng bahay ni dating Pangulong Duterte. Pero meron naman tayong pwedeng kausapin dyan mamaya. Tatanong natin kung ano kayo possible. So just in case na mali natin, meron siyang maibigay na kaunting information. Okay, so shout out natin si Lisel Rabanes. So maraming thank you sa yung comment po. So ito po yung natin ngayon gagawin natin na isa yan sa itatanong natin doon sa unahan, kung ano nga ba ang posibleng isi-search nila, no. So ang sabi ng para kanina nung parang spokesperson, hindi ko alam kung sino yun siya, di ko na itatanong kanina, no. Pero pwede ko itatanong ulit ngayon kung okay lang siguro. Hindi naman siguro masama kung sino siya, bakit siya yung may hawak ng amplifier, trompa at pero feeling ko parang parang member of Kingdom of Jesus Christ siya, kasi binanggit niya kanina na yung pattern nga daw sa Kingdom of Jesus Christ ay parang mauulit dito ngayon sa bahay ni Tatay Digong. So yun, ito yung mga tao dito na vigil 24/7 tayo dito. So sana makaisip tayo ng pwedeng maitanong dito na medyo kapakipakinabang and useful information para sa maliwanagan. So o nga naman, ano ba ang isi-search nila? Okay, kaninang umaga, earlier, like siguro mga bandang alas 11, alas 10, alas 11, mga ganun. So andito si Mayor Sebastian Duterte. Merong mga pagpupulito kanina, parang may mga briefing or parang mayroon siya pakiusap or something, no, na yun na nga, wag maximum tolerance, no, wag magwala, wag suntukin or wag saktan si General Torre. Ibig sabihin, no, kumbaga maximum tolerance, ang pinaka term. And ngayon tayo dito, no, malapit yun na nga, earlier, no, alas 11, alas 10, alas 11, merong dito, presensya ni Mayor Basti Duterte. Ngayon kung natatanong kayo dito kung may nakatira pa dito sa bahay, actually wala. Siyempre alam naman yung magnanay, di ba, kakakuha na ni Tatay Digong nung nakarang araw, dinala sa ICC sa Netherlands. Tapos yung mag-ina, no, si Ma'am Hanelet Avancin at si Kelly Duterte baka hindi pa nakauwi ng Davao. So si Mayor Basti naman, so sigurado meron din siya ibang bahay, tsaka si Paolo Duterte, no, meron sila kanya-kanya mga bahay. So dito wala na nakatira. So kahit makatulong, wala na rin siguro. May wala din. Sure tayo dyan, wala katulong dito nakatira. Ngayon, ito namang isang compound or isang bahay dito. Di ako sure kung may-ari ba ito ni Tatay Digong. So more probably pwede, no, posible na property pa rin ito ni Tatay Digong. Tapos dito daw na area, meron ditong nangupahan. May mga renters dito na mga lawyers, or mga estudyante. Sa mga kapasok lang, thank you sa pagpasok. So ito yung bahay ni Tatay Digong, yung pinaka-iconic na gate. Kita naman natin yan sa mga picture, no, ng mga Duterte supporter na bisita na hindi taga Davao mostly. Pag pupunta ng Davao, isa talaga sa pinaka-itinerary nila ay ang makita si Tatay Digong at makapagpa-picture. Pero siyempre, hindi naman laging andito sa Tatay Digong. At the same time, hindi rin siya laging game, no, sa mga picture taking. Minsan may mga ginagawa rin siyang mahalaga o nagpapahinga. Kaya meron ditong standee. May standee na dito ng Tatay Digong. So pag pupunta sila dito na wala si Tatay Digong, at least merong standee. Life size na standee. Okay, so ito yung natin dito, ganap. So itong mga tao dito, mga supporter, mga taga Davao lang din naman. May mga taga Tagum dito kanina. Oo, meron yung kanina narinig ko, taga Tagum daw sila. Koreano daw sila. So anyway, so
Sana all Koreano. Okay, so hanapin natin si, si Sir. Ito yung nagsasalita kanina pero siyempre busy siya, no? So ito yung ganap dito ngayon ha. Kung ano to, kumbaga parang flexing lang. Pakita ko lang update yung sitwasyon dito sa ginagawang Vigil 24/7 sa bahay ni Tatay Digong sa labas. So aantayin natin yung search warrant. About search warrant, ano siya, legit. Alam naman natin, wala naman talagang hindi legit sa administrasyon ngayon, no? As long as gusto nila, meron silang mandate, meron silang gustong gawin. So masusunod, no? Kasi gobyerno nila ngayon, batas nila. So grabe yung pambubuli sa mga taga Davao. Ginugulo talaga nila tayo, pero siyempre ano yan eh, kumbaga parang pang trigger lang yan talaga sa ating mga taga Davao para mag-ignite tayo, no, na mag people power, basta depende. Pwede tayong mag-cause ng trouble, di ba? Kasi siyempre bad trip na tayo, no? Ganun naman talaga yan. Pero siyempre sabi nga nila sa kasabihan, no, na ang katapangang tunay siyang pag-ilag sa kaaway. So ngayon hindi man natin maiilagan ang mga kaaway, itong mga nanggigipit sa atin, nambubuli. Kasi nga corner tayo, no? Ibig sabihin wala tayong choice, wala tayong hindi naman pwedeng dalhin ang Davao sa Sabah. 'Di ba? Hindi naman pwedeng hilahin yung Davao papuntang Indonesia, o papuntang Australia o saan banda, no? Na gusto nating hilahin ang syudad natin kasama ang mga Davaoenyo in order to escape or para lang makatakas or makaiwas, no, sa panggigipit nitong administrasyon natin. Pero yun lang ang gagawin natin, since hindi tayo makaiwas literally, physically, at least man lang ay tayo, no, makapagtimpi lang pa rin talaga, timpi, no. So sa mga dyan, mga potong, mga maiinitin ang mga bugtungin, ano lang ha, relax. Pag andito na si General Torre, mamataan niyo. Pati mga polis, wala tayong walang mananakit. Basta ang lang dito, ang pakiusap nila ay magdala ng camera. Tapos live kung hangga't maaari, maganda yung live. Uncut, no, unedited. So itong akin, hindi to siya live, pero at least hindi to edited. Ito lang yung ngayon, crowd, yung makikita natin dito. So yung iba dito salita, no, yung iba umalis na. Yung iba naman ay nakauwi na, babalik na ulit ngayon. So per batch yata. So ako naman di ko alam kung makaka-stand ako dito hanggang morning, pero kaya natin yan. Talent din naman natin na magpupuyat, So si Sir na gusto nating tanungin sana, busy pa siya, may siyang kausap sa cellphone. So kitchempo lang tayo. Okay, shout out pala kay Lizelle Rabanes. So ito na yung ma'am, sagot ni Sir. So tinanong ko si Sir kung ano nga ba ang posibleng isi-search nila, hahanapin nila sa bahay ni Tatay Digong. So ang sabi ni Sir, maaari daw makahanap ng mga anything, no, na pwedeng bawal or ikakasa sa kanya. So isipin natin, for example pwedeng baril or ano pa man, di ba? Diba? Baka ginto, baka mga Taliano gold, pwede, no? Baka Taliano gold yung yung pwedeng hinahanap nila dito. Baka may nakatagong ginto. Pero lang yun kumbaga lang yun. Tawag nito, parang atin-atin na yun. Kumbaga lang. Wala tayong masabi tayo kung hindi natin alam. Pero kayo na mag-isip diyan. Ano kaya sa tingin niyo ang pwede nilang pakay, sadya na hanapin? So is it kasi di ba kay Pastor Apollo Kibuloy, siya ang dating ang hinahanap na si Pastor Apollo, di ba? Tao yung talagang sinesearch nila, hinahalugog yung compound. So dito ngayon ay anything, no? Pwedeng item na yan ang mga baril, natin alam kung ano. So sa mga taga-Davao, So yun ang sabi ni Sir. Pwede na silang taniman, di ba? Pwedeng lagyan ng mga nuclear. For example, parang naalala ko yung kay Saddam Hussein. Di ba hinalugog yun ni George W. Bush ng kanyang mga tao na yun lang, para hanapin yung nuclear weapon of mass destruction na siyang naging dahilan kaya binomba, di ba? Marami nang namatay noon. Hindi yun hindi hinabol si George Bush ng ICC. Kahit pa hundreds of thousands yung nangamatay na talagang inosente. Okay, so yun lang ang natin dito, katanungan. At saka kumbaga sitwasyon, update dito sa 24/7 vigil dito sa kay Tatay Digong na bahay.
And yun na nga, tinanong natin kung para saan yung search warrant. So, hindi natin alam. Ang sagot, hindi natin alam. No? Sila nakakaalam dyan. Basta, ang gagawin natin is abang-abang lang mamaya. So, time check pala tayo dito ngayon bago makalimutan. 2:58 in the morning.